Naniniwala ang PHIVOLCS na posible pang lumala ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito kahapon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Abby Malanday ng PTV Manila. Hindi inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na lumala pa ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito kahapon. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, mas malakas ito kumpara sa pagsabog noong Hunyo ngayong taon at maging sa mga nakaraang taon. Hindi pa rin tayo makasigurado na kumalma na kasi nga nasa alert level 3 tayo and anything. We may expect na these things to escalate in the next few weeks. But of course, we're hoping na hindi. But we would expect na the possibility na this would escalate further is always there. Base sa ground deformation instrument ng PHIVOLCS, nagkaroon ng pamamaga sa ibabaw ng bulkan. Kasama sa ibinuga kahapon ng bulkan ay pyroclastic density current o PDC. Ito ang rumaragasang pinaghalong volcanic ash, volcanic gases at volcanic fragments pababa sa bulkan. Delikado ito dahil umabot ang bilis nito sa 100 km per hour na umabot sa layong 3.5 km ang inabot mula sa crater ng bulkan. Napasok sa 4 km danger zone ng Kanlaon. But that's the reason why we're raising the alert level because this may recur, this may happen again in the next few weeks. And baka mas malakas pa. So aabot doon sa, lalagpas doon sa 4 km permanent danger zone. If there is an escalation of activities, we may extend the danger zone from 6 to say 8 or probably 10. Ang Office of the Civil Defense Western Visayas patuloy ang pagtulong sa mga naapektuhan ng pagsabog ng bulkan. Ayon kay OCD Region 6 Director Raul Hernandez, patuloy ang kanilang assessment sa mga apektadong lokal na pamalaan, katuwang si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Bumuo na rin ang Task Force Kanlaon at Interagency Coordinating Cell para sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente ang DND at OCD. Tiniyak din ang paglikas sa mga residenteng sakop ng 6 kilometers danger zone. Nailikas na po natin ang majority po ng mga kababayan natin na nasa loob po ng 6 km radius. Mayroon na lang po mga natitira, mga ilan na lang po dahil po medyo nagkukulang pa po tayo ng evacuation center. So sa ngayon po, yun po yung titingnan natin ngayon kung paano po natin maililikas po ng maayos po yung mga natitira pa po mga kababayan natin. Handa naman ang OCD sakaling palawigan pa ang sakop ng 6 kilometers danger zone. Po yung ating pinaghandaan kung sakali pong lumawak po yung masasakupan po no ng danger zone po, yung umabot po siya ng 10 kilometers. So mayroon na po tayong mga initial plans po diyan. Meron na po tayong mga karatig bayan na willing po mag-adapt po ng mga evacuees ng apektadong bayan. Samantala, naka-standby na rin ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Iloilo City na maaaring magamit para sa paghahatid ng family dens at mineral water patungong Negros Occidental. Tiniyak naman ng DSWD na makakatanggap ng agarang tulong ang mga pamilyang apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, handa ang pamaraan ng mag-supply ng pagkain, tubig at iba pang kinakailangan sa mga evacuees alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa huling ulat ng DSWD, umalo na sa 2,000 pamilya mula sa 14 na barangay ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. 1,772 pamilya ang nananatili sa 13 evacuation centers. Namahagi naman ang DSWD ng 620,000 halaga ng tulong na kinabibilangan ng non-food at food items. Mula sa PTV, Abby Malanday para sa Balitang Pambansa.